Kung nakikilala nyo ang batang ito, na isa sa mga politikong ibang-iba ang pag-iisip, na hindi mo ramdam ang tungkulin nito sa bayan, na alam ko na kinaiinisan nyo ito, na isa ang batang ito na nai-issue dati pa sa korupsyon, at kumukontra palagi sa gobyerno na hindi niya kaalyado, lalo na sa dalawang tanyag na pamilyang Marcos Duterte, na para sa kanya ay walang magandang nagawa ang pamumuno ni Marcos at Duterte. Ano ang tunay na pinagmulan ng batang ito bago siya sumabak sa politika? Miyembro ba siya ng mga komunista? Eto, panoorin nyo, may malalaman kayo pagkatapos ng introng ito. Ipinanganak si Hontiveros noong Pebrero 24, 1966 sa Maynila. Sa gulang na 14, naging isa siya sa mga gumanap bilang anak ng Von Trapp sa adaptation ng Repertory Philippines ng The Sound of Music. Kabilang sina Lea Salonga, Monique Wilson at Raymond Lauchenko. Noong mga panahong ding, iyon ay una siyang naipakilala upang makibahagi sa mga gawaing aktivista bilang tagapangasiwa ng kampanya laban sa Bataan Nuclear Power Plant. Noong siya ay nasa mataas na paaralan, nakapagtapos si Hontiveros bilang cum laude sa Bachiller ng Sining at Aghampan Lipunan mula sa Pamantasang Ateneo de Manila. Habang nasa Ateneo ay aktibo siya sa mga lupo ng mga mag-aaral, kung saan lumahok siya sa mga advokasya para sa kapayapaan at katarungan sa mga maralitang mamamayan. Naging mamamahayag din siya sa telebisyon at nagtrabaho sa dalawang himpilang pang-telebisyon sa IBC, Headline 13, at sa GMA Network News. Sa karera ni Hontiveros bilang aktivista, napaanib siya sa ilang mga samahan at kilusan coalition for peace. Naglingkod bilang pangkahalatang kalihim mula 1988 hanggang 1992 National Peace Conference. Naglingkod sa Governing Council. Simula 1990 sa Government Panel for Peace Talks with the National Democratic Front at tagapangulo ng panel's Reciprocal Working Committee on Socio-Economic Reforms mula Agosto 1998 hanggang 1999. Pandayan para sa Sosyalistang Pilipinas, isang organisasyong politikal na demokratiko-sosyalista, nahalal muli bilang tagapangulo noong Agosto 2001. Pilipina, isang samahang para sa karapatan ng mga kababaihan na Amnesty International ng Pilipinas, kasapi ng pangasiwaan. Bago ang kanyang pagpasok sa politika, isang mamamahayag si Hontiveros na nagbigay sa kanya ng karangalan bilang Golden Dove Awards' Best Female Broadcaster ng Pilipinas. Nagkamit din siya ng nominasyon. Sa 6 na taong pamamalagi niya sa Kamara bilang kongresista, si Hontiveros ang pangunahing naglathala ng Cheaper Medicines Law at Comprehensive Agrarian Reform Program Extension with Reforms Carper Law sa mababang kapulungan ng Kongreso. Noong 2010, tumakbo si Hontiveros bilang senador sa ilalim ng partido ni Benigno Aquino III bagamat hindi pinalad. Nagtapos sa ika-13 pwesto si Hontiveros sa karera ng pagkasenador, na isang pwesto lamang ang pagitan sa ika-12 panalong senador sa kasalukuyan. Siya ang tagapangulo ng Akbayan Party List na isa sa mga prominenteng personalidad na kampanya upang isabatas ang Reproductive Health o RH Bill sa Kongreso noong administrasyon ni Rodrigo Duterte. Pinuna ni Hontiveros ang gera laban sa droga pagkatapos malaman ng investigasyon sa Senado na ang dami ng mga pinatay na batang Pilipino na walang kinalaman sa droga katulad ni Kian de los Santos na pinatay sa ilalim ng administrasyong Duterte. Pinuna rin ni Hontiveros ang pro-China foreign policy ni Duterte sa pagpapatakbo ng bansa, kung saan pinili ni Duterte na palaganapin ang mga Chinese-owned gambling corporation katulad ng Pogo sa bansa, at huwag ipaglaban ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Pagkatapos ng pagpuna ni Hontiveros, dumami ang mga pekeng balita laban sa kanya ukol sa PhilHealth. Totoo man o hindi ang lahat ng ito, lalabas at lalabas pa rin ang tunay na katotohanan at pagkatao nito sa mga mali niyang ginagawa sa ating bansa, kaya buksan ang iyong isipan sa mundong ginagalawan. 3 count ng paglabag sa RA 4200 o anti-wiretapping law ang isa sa mga kasong iniakyat ng mga abogado ng Volunteers Against Crime and Corruption o VACC laban kay Senator Riza Hontiveros. Ayon kay dating Congressman Jacinto Jing Paras, ito ay dahil sa pagkuha ng larawan ng text message ni Justice Secretary Vitiliano Aguirre at kausap nito sa Senate hearing sa kaso ni Kian de los Santos.
Illegal anya ito lalo na kung ipakakalat pa ang mga kopya. Maski sabihin niya na nakuhanan lang yan by accident, pero ginamit niya. Dapat sana tinapon na niya sa basura. Kasama rin sa reklamo ang obstruction of justice dahil sa pagtanggi umano ng senadora sa pag-turnover sa DOJ ng mga witnesses sa pagkakapatay kay Kian de los Santos sa anti-drug operation ng Caloocan Police. Bukod pa rito ang kidnapping dahil sa hindi pagbabalik sa mga magulang ng isang menor de edad na witness at umano'y paghikayat dito na huwag nang umuwi sa kanilang pamilya. Ang mga ito anya ay paglabag sa Article 270 at 271 ng Revised Penal Code at Republic Act 7610. The purpose of that turnover to the PAO and to the NBI or the DOJ was for the expeditious resolution of the case against Kian Lloyd de los Santos. Ay naman kay Senator Risa Hontiveros, ang pagsasampaan niya ng kaso laban sa kanya sa ombudsman ay para lamang ilihis ang atensyon ng publiko sa nakuhang text message sa Senate hearing ng masamang plano laban sa senadora. Ito anya ay pagkukumpirma na si Parasca ang kausap ni Secretary Aguirre sa text na iyon. Itutuloy anya niya ang laban kontra sa katiwalian at panawagan kay Secretary Aguirre na magbitiw na sa pwesto. Dito nyo mapapansin mula pagkabata ni Hontiveros at sa kasulukuyang panahon ngayon, ay hindi nawawala ang pagiging aktibista nito na isa rin sa mga makakaliwang grupo na anay na sumisira sa ating gobyerno. Nakasakasama nito ang mga pari at madre na nakikita nyo sa kalsada na wala ring pinagkaiba sa mga makakaliwang grupo ng komunista. Kung iyong mapapansin, halos karamihan ng mga aktivistang nagrarally na kontra palagi sa gobyerno ay nagmumula sa mga party list ng Congress. Kung ang mga party list na ito ay nakakapasok sa ating gobyerno, ano pa kaya kung maging senador pa ang mga ito? Kung sa pagiging kongresista ay laman na sila ng korupsyon, lalo ng gugulo at ganito na naman ang mangyayari sa ating bansa. Tulad ni Risa Hontiveros na nagsimula sa aktivista, na ngayon ay isa ng senador na wala ring ginawa sa pwesto kung hindi ang mag-imbestiga, na hindi mo ramdam ang tunay na pagsisirbisyo sa ating bansa, na isa sa mga umuusig ngayon sa pamilya Duterte. Ngayon, konektado nga ba siya sa mga komunista? Eto, panoorin natin ang bidyong ito ni Ka-Eric. Sino po ang isang grupo na ginagamit ngayon bilang operator sa pag-demolish, pagbabastos, pangbubuli, at mga pag-abuso sa kapangyarihan sa Kongreso? Ang mga CPP, NPA, NDF party list. Tatlo sila. I will name them. Franz Castro, na convicted criminal sa kasong child abuse. Si Raul Manuel. Si Arlene Brosas. Ito sila ay mga aktibo na mga operatiba at until now they belong to the Communist Party of the Philippines and therefore they are also part of the entire operations of the CPP, NPA, NDF. May pangatlo pa doon kanina na bloke na nakalusot. Ito naman ang mga hilaw na komunista. Ang mga hilaw na komunista ay sinipa din sa CPP, NPA, NDF. Itong grupo ng Akbayan. So tatlo yon. Hindi yan magkakasama sa isang organisasyon. Nagpapatayan dati yan sa panahon ng 1994 hanggang mga year 2000. Kaya Eric, maputol ko yung sige, Akbayan eh, yung kasama nila Dilima, di ba? Dilima at ni Hontiveros. Oo, Ang tawag naman doon mga hilaw na komunista. Hilaw pala yung mga yan. Kasi walang NPA ito. According kay Eric. So, pwede rin tawaging impostor na aktivista. Hilaw na komunista, impostor na aktivista, kasi wala silang NPA. Pero gusto din nilang guluhin ng gobyerno. Ibig sabihin ngayon, magkakasama na sila ni Franz Castro, ni Raul Manuel at nila Arlene Brosas, posibleng sila ay nagkaroon ng tactical alliance kasama ang mga hilaw na komunista at mga impostor na aktivista. Yung common agenda nila, wasakin ang matapang at decisibong liderato ng mga Duterte. At dubli-kabi sila, lagaring hapon. May pundo na, may kita pa. Ngayon ay unti-unti na natin naiintindihan ang mga nangyayari. Si Risa Hontiveros ay walang layunin o plano pagdating sa pagbabago ng ating bansa. Ang kanyang layunin ay hanapan ng butas ang gobyerno upang hilahin pababa, lalo na kung hindi nila kaalyado at hindi nila gusto ang pamumuno nito. Maganda man o pangit ang pagpapatakbo, kokontra at kokontra ang mga ito. Kung hindi umaayon sa kanilang kagustuhan, kahit sino ay babanggain nito. Ngayon tignan niyong mabuti kung anong klaseng pag-uugali
Ang meron si Risa Hontiveros, eto panoorin nyo. Let me make a rebuttal and another example of politicizing the budget of the government. Ito pong sinabi ni Senator Risa Hontiveros na at the proper time she'll make a motion to lodge the requested budget of the OVP to the other agencies. Let me just quote Senator Risa during the Akbayan Congress. Alam ko po na ang daming kalat ni Duterte na hirap tayong linisin. Ang kadiliman noong panahon niya ay talaga namang nanuot sa ating lipunan para mansa na napakahirap tanggalin. At habang ang anak niya ay may kapangyarihan pa, hindi magiging madali ang ating laban. While VP Sara is in power, the threat of a full-blown Duterte comeback is still a very real and present danger. For one, they are supported by one major superpower, China. So that is an example of politicizing the budget of the government. May we request, Madam Chair, that Senator Risa Hontiveros repeat the last question. I will certainly, if you request, Madam Chair, repeat my question dahil walang kinalaman sa kasasabi lang ng VP ngayon. Alam nating lahat na miyembro ng iba't ibang partido, yung speeches natin sa ating mga kamiyembro sa mga party congresses ay hiwalay na event dito sa budget debates. So, I really take exception dun sa sinabi ni VP na rebuttal iyan dahil halimbawa ito sa politicizing. In fact, wala akong tinanong tungkol sa China o kahit sino pa mang ibang bansa dito sa budget hearing na to. I am asking about yung national budget na ipapasa natin sa Kongreso para sa bansang Pilipinas sa taong 2025. At ang pangalawang at huling tanong ko sa ngayon, before I make at the proper time propose an amendment which may or may not be accepted by the chair and by the colleagues para nga mas i-align ang mga kaperahan natin lalo na't masikip ang fiscal space natin dun sa mga appropriate programs sa appropriate agencies na malayang-malaya ang OVP makipag-partner sa kanila tulad ng sino pang opisina sa executive. Ang tanong ko po ay ilang mga libro ng isang kaibigan ay bibilihin at i-distribute at ano, if the VP could tell us more about the contents ng librong ito. Madam Chair. Madam Chair, the book is not for sale. We only pay for the publication of the book. And we will send Senator Hontiveros a copy so that she will know what is the content of the book. Oh, this question is not only for me, Madam Chair, para rin para sa mga kasama dito sa budget hearing. Baka ilang araw pa bago mapadala at mabasa ko, which I certainly will. But I am asking a question bilang isang mambabatas sa head of agency ng isang opisina sa executive dito sa budget hearing na to. Simpleng tanong. Tell us more about the book, isang kaibigan, at ilang kopya nito ang bibilihin ng gobyerno sa halagang 10 milyong piso at i-distribute sa kasama ng mga bags sa 1 million learners sa remote communities. Madam Chair. Madam Chair, this is an example of politicizing the budget hearing through the questions of a senator. Ang problema niya kasi, nakalagay yung pangalan ko doon sa libro. At yung libro na yan, ibibigay namin doon sa mga bata. At yung mga bata na yan, may mga magulang na boboto. At yung pangalan ko ay nagkalat doon sa kung saan man ibibigay yung libro. Madam Chair, we commit to send tomorrow everyone in this room a copy of the book. Madam Chair, hindi ko maintindihan yung ugali ng ating resource person. It is a simple question. Paulit-ulit na this is politicizing. Ang VP ang nagbanggit ng salitang boboto. Wala akong sinabing boboto. I'm simply asking, hindi ko ma-imagine we're making so much trouble, so much fuss about a 10 million peso item na itinatanong ko lang simpleng, what is the book about? At ilang kopya ang
bibilihin ng gobyerno sa halagang 10 milyong piso at i-distribute. I don't appreciate this kind of attitude, Madam Chair. Usually, ang resource persons natin ay nagbibigay ng parehong institutional courtesy sa legislature na ibinibigay natin sa executive. I don't appreciate this kind of attitude. Tolentino, do you have Madam Chair? Madam Chair. Yes, Madam Chair. Hindi ko rin maintindihan ang ugali ni Senator Risa Ontiveros, and I do not appreciate, ano yung sinabi niya? I do not appreciate this kind of behavior and attitude. Madam Chair, noong 2016, tumatakbo si Senator Risa Ontiveros na senator, nakailang talo na siya. So, Dalawa, Madam Chair. okay, dalawa. Natatakot siya sa pangatlong talo niya, kaya pumunta siya sa Davao. Humingi siya ng tulong. Tinulungan siya ng isang kagawad ng Davao na ngayon hindi na siya sinusuportahan. Humingi siya ng tulong sa akin, thinking na hindi mananalo si President Rodrigo Duterte. Kinausap niya ako ng kinausap doon sa law office ko sa Davao City. Sabi ko sa kanya, o sige, tutulungan kita. Chinika niya ako ng chinika. Tapos umalis siya. Siyempre, hindi naman siya tumutulong kay Pangulong Duterte. Hindi din totoo yung sinabi ko na tutulungan kita. Tinext niya ako. Pwede ba akong mag-follow up sa hinihingi kong tulong sa boto dyan sa Davao City? So sabi ko sa kanya, okay, sige. So, tinawagan ko at sinabihan ko at pinakiusapan ko ng pinakiusapan si former Congressman Milen Garcia. Sabi ko sa kanya, Kong, tulungan mo ito. Bigyan mo na lang ng ilang barangay mo at ilang mga leaders mo. Ayaw pa siya tulungan ni former Congressman Milen Garcia. Pinakiusapan ko ulit, Kong, please tulungan mo na lang. Nanalo na siya at nung nanalo siya, anong ginawa niya? Siya ang pinakaunang umatake kay President Rodrigo Duterte. Anong tawag sa ugaling ganito? Ngayon, pag-aralan ninyong mabuti ang mga politikong binibigyan ninyo ng katungkulan sa gobyerno. Iboto ninyo ang tamang tao. Buksan ang iyong isipan sa mundong ginagalawan. Ito po ang Mark My Channel na naghahatid sa inyo ng mga kwentong may kaalaman. Mag-subscribe na sa aking channel, follow nyo ako para makagawa pa ako ng mga ganitong content para sa inyo. Like nyo at magkomento.